So good day sa inyo lahat mga partners. So for this video, isa na mga informative tips at gabay para sa ating mga aspirant applicant at doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. So ngayon ang topic natin yung ang topic natin ngayon ay very interesting, no? So ito ay pag-uusapan natin ay regarding ito sa ating dental process sa ating pag-a-apply. So may nagawa na rin po tayong video nito pero ito ay part 2 ng ating tips regarding sa inyong dental process. So bago ang lahat, ipapasok muna natin syempre yung ating intro. So let's go. So, ayun na nga mga partners, no, proceed tayo sa ating topic for this day regarding ito sa ating dental process. Okay? So, pagpasensya nyo na medyo maingay yung ating electric fan. Hindi ko lang alam kung dinig sa ating mic. So, huwag natin pansinin. Yung ating pansinin is yung aking sinasabi regarding ito sa ating dental. Ito ay isa pinakamahalagang Paano masabi? proseso rin sa ating pag-a-apply. Okay, sa mga aspirant applicant natin dyan na nagtatanong at may concern regarding sa kanilang ngipin o dental ay I think ito na po yung video para sa inyo. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay regarding sa mga kulang ng inyong ngipin. No? Marami pa rin naguguluhan o marami nagtatanong at syempre marami nag-aalinlangan na mag-apply sa isang bureau, lalong-lalo na dito sa VGMP dahil ang kanilang ngipin ay kung hindi may sira, may kulang, at kung ano-ano pa. So, ngayon ay bibigyan natin ng linaw. Okay. So, direct na tayo sa major problem. Okay. So, dito sa screen ko, okay, kung makikita ninyo, 4 ang walang ngipin. Okay? 4 ang walang ngipin sa harap. Ayan, kung nakikita niyo sa aking screen. So, ang tanong ba, yan ay DQ ba agad? Kung dito kayo mag-apply sa BGMP, o DQ na ba agad dito sa BGMP ang ganyang klaseng ngipin? Okay? So, syempre, ang sagot ko dyan ay hindi po agad yan DQ. Okay? O hindi agad yan disqualified, no? So, dito sa BGMP, ang dental process, as long as nagagawan po ng paraan, ay gagawan po ng paraan ng bureau yan. Okay? So, bakit nga ba, sir, hindi disqualified? Anong pang mga maaaring solusyon? Okay? Para maayos ng ngipin na to. Okay, so isa sa advice ko, okay, dalawang option. Okay, mga kapartners, dalawang option para ma-resolve ang ganyang problema. Una, pumunta kayo sa dental clinic. Okay? Yung clinic na yon ay dapat legit at syempre maganda ang trabaho o ang performance, no? So, magpapagawa po kayo ng pustiso. Pwede po ba ang pustiso? Ang tanong. Yes, pwede po yan. So, ito na nga, no? Punta kayo sa dental clinic na maayos, okay? At magpasukat po kayo ng pustiso na, ito reminders, no? Matibay. Ano po yung, sir, yung sinasabi niyo matibay, no? Magandang klaseng pustiso. Yung pag sinukat sa ngipin niyo, pag sinukat sa ngipin ninyo ay hindi po gumagalaw o umaalog pag inaalog-alog. Okay? Dahil isa sa importante sa bureau na dapat fix, no? Talagang maganda yung pagkakapit ng pustiso dahil iniiwasan dito sa bureau na kapag kayo nasa training center, biglang kumalas at baka biglang malunok ninyo o kung ano pa man. No? So, advice ko na dapat kung magpapagawa po ng pustiso ay dapat po matibay, fix doon sa sukat na sukat doon sa inyong gilagid. Diba? Meron kasing mga dental clinic na medyo mumurahin, hindi maganda yung pagkakagawa, no? Kaya minsan, nagiging compliance pa rin na ipapaulit pa rin ng bureau po ang pinagawa ninyong pustiso. Okay? Pag kayo po ay may pustiso, iaalog po yan, no?
i-check po yan kung tama yung pagkakagawa, kung tama yung pagka-fix, no? Pagkakalagay, no? At syempre, matibay. Yan po ang tinitingnan ng Bureau. Okay? So, sa mga nag-aalinlangan po, no? Apat yung walang ngipin sa harap, ay huwag po kayong mag-alala. Nagagawa po ng paraan yan. At habang maaga pa lang po, advice ko sa inyo ay magpagawa na kayo, magpa-estimate na kayo kung magkano magagastos ninyo. Okay? And option 1 ko is magpagawa po kayo ng pustisong quality. Ayan. Okay po. At nakita niyo sa screen ko ulit. Ayan. Nakita niyo sa screen ko yung may dalawang tornilyo. Okay? Yan po ang tinatawag na bridge. Okay? So, habang maaga pa lang at kayo ay may pera o kayo may trabaho sa ngayon, pag-ipunan ninyong bridge. Isa yan sa pinakamaganda. No? Isa yan sa pinakamatibay na option. Okay? Regarding sa inyong bungal ng ngipin. Ay, bungal ng ngipin. Sorry. Para dyan sa mga nawala ninyong ngipin. So, ang third option ko is ang third option is kung po pwede pa po ito sa jacket. Ano ba yung jacket na yan? So, yung natirang ngipin ninyo dito sa pinakadulo, yan yata yung pangil. Ayan, yung pangil na yan po. Ano? Lilitan yan. Okay? Lilitan yung ngipin ninyo at yung dalawang ngipin na yan, yan yung magiging pundasyon para sa inyong apat na bagong ngipin. Yan yung tinatawag na jacket. So, isusuksok lang po yan, didikitan ng pinakamatibay na pandikit para sa ngipin natin. So, ayan, pwede po ninyo ikagat. Ang tanong lang po ay, hindi pa kasi nakasubok ng gano'n, no, na apat po ang i-jacket. Okay, apat yung nawala. So, maghanap po kayo ng clinic na magandang performance. Itanong nyo yung tatlong option na yan. Okay? Ang pinakamahal po dyan is yung bridge na tinatawag. Kasi hanggang dito sa inyong bone ng inyong gilagid dyan, ng inyong bibig, no? Ito, tornilyo po yung pinakapundasyon para sa kakabitan ng inyong ngipin. Yan yung bridge. Isa naman po, pangalawa sa medyo abot kayang presyo, yung jacket. No? Yung jacket po yan. Itong naiwan na bandang gilid sa pangil, yan po yung magiging pundasyon ng inyong panibagong apat na ngipin. Okay? So, magandang klase rin po. Veneer po dapat itong ipagawa ninyo, ha? Okay? Veneer. Yung porcelain, no? Porcelain. Yan. Ito kasi, nagkaroon din ako ng jacket dyan. Wala po akong ngipin sa harap. Okay? Dahil gawa na disgrasya po tayo. Wala pong ngipin yan. Nag-apply po ako. Jacket na po yan. Naka-jacket na po yan. So, isa kaganda sa jacket is matibay, no? Fix talaga siya. Okay? Yan po ang ma-advise ko. At syempre, yung bagsak presyo natin is yung pangmasang presyo is yung pustiso. Isa sa advice ko dapat is maganda yung pagkagawa ng pustiso. Okay? Maganda yung pagkakakapit niyan sa inyong gilagid. Dahil kapag naaalog po yan, inaalog ng ating health unit, okay, ng dental officer yung inyong ngipin at naaalog po yan, ipapaulit po sa inyo yan. Okay? So, habang maaga, ipiksa natin yung ganong klase problema, ha? Sa inyong ngipin. So, ayun, natapos natin yung sa harap ninyo. Sa baba, ganun din po ang inyong problema. Kung apat sa baba ang nawala, ay hindi po agad-agad DQ yan, ha? Pwede po yan sa pustiso, pwede po yan sa jacket, kung pwede pa o pwede pang gawan ng dental clinic sa jacket. Pero kung mayroon kayong budget, ay pwede kayo doon sa bridge na tinatawag. Okay? So, ang tanong number 2 is, for example, sir, wala na po akong bagang, no? Taas-baba, apat din po. DQ po ba agad yan? So, ang sagot ko po dyan ay, hindi po. Hindi po agad DQ yan dito sa BGMP. Okay? Kaya pa pong gawa ng paraan yan. Paanong klaseng paraan, sir? Pwede po kayong magpa-jacket. O, unang-una is pwede po yan sa pustiso, taas baba. Okay? So, pwede rin po yan sa jacket. Dalawang option, ha? Pustiso or jacket. Yan. Yung jacket na yan, yung katabi ng ngipin ninyo na mayroon pa. Okay? Liliitan yan na parang tutulis yan. Na parang ngipin ng daga. Tapos, susukatan yan, yung walang ngipin ninyo at yung may ngipin, liliitan yung
katabi niyan, magiging pundasyon niyan. Yan yung magiging lagayan ng bagong ngipin. So, gagawin kayo ng panibagong dalawang ngipin. Sasaksak yan dito, lalagyan ng matibay na pandikit. Kaya pwede nyo pong ikagat yan. Yan jacket na tinatawag. Ayan, yan ang option ko. Kaya, sa mga aspiring applicant natin dyan na nagbabalak pa lang po mag-apply sa bureau, na nag-aalangan, na may trabaho naman, ay pag-ipunan ninyo. Mag-inquire na kayo sa pinakamalapit na magandang dental clinic kung magkano yung jacket. Okay? So, para syempre mapagandaan ninyo, para pag nag-apply na po kayo, okay, and that day ng process na kayo is, wala na po kayong problema sa dental. Okay, tama-tama itong video na to para sa inyo, para syempre ma-advance in po kayo kung ano yung inyong dapat gawin. Okay? Kung kayo ay may ganitong klaseng problema sa inyong dental. Okay? So, yun ha. Maliwanag po tayo. 4 na bagang, no? Wala. Tas baba ay hindi po yan DQ. Pwede po yan. Lagyan ng pustiso and pwede po yan i-jacket. Okay? O kahit saang part ng ngipin po yan. Okay? Kahit saang ngipin, bawas man yan. As long as kaya pa nagagawa ng bureau ng para mapustiso, mapa-jacket, or mapa-bridge, ay gagawin po yan. Bibigyan po kayo ng duration time, okay, na dapat ma-comply ninyo. Pero dapat ay bago kayo umabot sa ganun, bigyan kayo ng duration ng time habang maaga pa lang, habang kayo ay wala pa sa pagpuproseso ng pag-a-apply, ay paggawa na ninyo yung ngipin ninyo. Okay, para hindi na kayo madagdagan ng trabaho kapag kayo ay nag-start na ng processing sa BJMP. Okay po. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay regarding sa, yan sa screen ko po, overbite ang tawag po yan, no? Overbite, yung nasa taas natin. So, yung pa nga nakita ninyo is, kung nga ito, nakaganyan, no? Ang tanong po dyan, DQ na po ba yan, no? Ang tanong po ay DQ po ba yan? Or hindi? So, yan po ay normal structure ng ating, no? Ng ating pangayan, ng ating bibig, no? So, natural po yan. Wala po dapat dyan magiging compliance. Wala po kayong magiging compliance yan dahil po ay natural ng ating part ng katawan yan, yung overbite. So, yung underbite naman, yung sa ilalim ng inyo namang panga, no? Na siya na may nauuna. So, ang tanong, DQ na po ba yan? Hindi po yan magiging DQ. Kasi po, natural, no? Natural po yan. So, ang tanong, sir, paano po pala, sir, na-i-brace po yan? Okay. So, yan po, it depends na lang po sa inyo kung ipapabrace ninyo yung underbite tsaka overbite kapag kayo ay nakapasok na sa bureau. Kapag kayo ay organic na po, pwede po kayo magpabrace. So, ang tanong, sir, nagtitreatment po ako ngayon regarding po dyan sa underbite and overbite na yan. Nagpalagay po ako ng brace. So, habang po ba ako ay nag-a-apply, ay po pwede po bang may brace o wala? So, ang sagot ko po dyan, habang kayo ay nasa start pa lang po ng processing, okay po, pwede pa po meron kayong brace. Okay, meron pa po yan. Hindi pa po ipapatanggal ng bureau yan. Okay? Once na, okay, nandun na po kayo sa dental ninyo, dental processing ninyo, is may advice po ang ating mga dental officer dyan. Kung yan po ba ay pwede naman tanggalin, no, kasi kapag ikaw ay trainee, pinapatanggal po lahat ng braces. Bakit po pinapatanggal? Kasi po hindi po natin masasabi na kayo ay minsan madadapa. Minsan masisiko kayo pag kayo ay may physical examination o physical test. Diba po? Once na tumama yung bibig nyo at merong brace yan, no? Dalawang magiging sira niyan. Maaaring mapupunit ang inyong labi or either sisirain nyo rin yung inyong ngipin. Kaya po pinapatanggal ng bureau ang kahit anong nakalagay sa ating bibig na nakasagabal po. Okay, kaya nga po ang pustiso, sabi ko nga kanina, kailangan nakafix yan. Pag nilapat po yan, hindi na po pagalaw-galaw yan. Pag tinanggal, okay. Pag kinabit, hindi po gumagalaw. Yan po. Yan po ang kahalagahan kasi once na naging trainee tayo at once na nasa loob tayo ng training center, no, hindi po natin maiwasan yung pisikalan na galaw. Ano po yun? Minsan sa pagtakbo natin o pag mga other activities ay minsan nasisiko tayo ng mga kasama natin. Minsan sa sobrang bilis natin, minsan nadala pa tayo, no? Hindi naiwasan yung disgrasya.
Yan ay iniwasan ng Bureau na dahil doon, baka maging dahilan pa ng inyong pagkasira ng ngipin. Okay. So, kaya mahigpit po ang Bureau, wala pong brace, no? So, ulit ko ulit na kapag kayo ay nagpo-proseso pa lang, na may brace pa kayo, is pwede pa po yan. At depends na yan sa ating dental officer o sa ating health unit kung ipapatanggal natin kapag kayo ay nag-treatment ng inyong overbite and underbite na ngipin. Ayan po. So, mayroon pang tanong, Sir, paano kapag may sungki o sobrang ngipin? Meron tayo mga sungking ngipin, di ba? Mga sobrang ngipin. Advice ko po dyan, ipabunot na po ninyo. Yan po. So, sir, paano pala, sir, pag may sira ang ngipin ko? Siyempre, pabubunot natin yan. After ng bunot ng ngipin, option is, papustiso mo yung nabunot ng ngipin or ipa-jacket ninyo kapag kayo ay may budget. Okay. So, yun mga partners, So, kapag may mga tanong pa po kayo sa inyong dental, dental issues, okay? Mag-comment kayo below dito sa video na to at agad-agad natin sasagutin. Dahil para sa inyo ito, Para sa mga first-timer nating mga aplikante na wala pang idea, na nag-aalangan, yung ibang aplikante natin na nag-aalangan dahil yung ngipin nila, kulang ng isa, kulang ng dalawa, kulang ng apat, Kung tatanggapin ba sila o DQ na ba sila. At sagot ko po dyan ay, hindi po agad-agad DQ yan dito sa BGMP. Gagawan po ng paraan ng ating bureau. As long as hindi malala. Yan. Okay? So, ang intindihin ninyo, okay, ay dapat matataas ang makuha ninyong score o performance o magandang performance sa inyong lahat ng level ng proseso sa pag-a-apply ninyo. Dahil once na may problema kayong konti sa inyong dental o may problema kayo sa dental nyo, gagawan po ng paraan ng bureau as long as maganda ang inyong record, sa lahat ng level ng pagpoproseso sa inyong pag-a-apply. So, ayun mga partners, hanggang dito na lang yung ating video at reminders, kung wala man po ako o kulang yung aking nabanggit regarding sa ating dental issues, mag-comment kayo below. Agad-agad natin sasagutin yan dahil para sa inyo itong video na to, okay? Para sa may mga concern regarding sa mga dental ninyo ay mag-comment kayo below kung hindi ko nabanggit dito sa video na ito. Agad-agad natin sasagutin yan, ha? Okay. By the way, bago matapusin niya pala, doon sa may mga braces, sa mga naka-brace, iba rin yun po sa treatment ng underbite, okay? Sir, kapag po ba may brace, pinapatanggal? Yes po, pinapatanggal. In-explain ko na kanina bakit. Ayan po ha, pinapatanggal po yan, lahat ng braces, lahat na nakakasagabal sa ating training. Tatanggalin po yan. Okay? So, ayun, yun mga ka-partners. Kapag wala at kulang yung mga nabanggit ko dito sa video na to, comment kayo below. Okay? Pag na-notice naman sa akin at nag-pop out dito sa phone ko, ay agad-agad kong sasagutin ng inyong concern regarding sa inyong dental issues. Okay? So, ayun. Bago magtapos itong video na to, ay muli po ako nagpapasalamat sa ating mga solid subscriber, sa mga solid nating mga kapartners dyan na naniniwala sa ating video at patuloy na sumusuporta sa ating mga video. Saludo sa inyo mga partners, At syempre, lagi ko sinasabi, tiwala sa sarili, okay? Tiwala sa ating kakayahan, okay? Dimiskarte, okay? At syempre, maniwala kayo sa nasa itaas, okay? Always pray, always ingat, yan ha. Gandahan ng performance sa pag-apply, okay? Para ang future ay sigurado. And, syempre, lagi kong sinasabi sa inyong lahat ay saludo.